Hindi ako naniniwala sa kulang. Hanggang sa gabing iyon, nang sabihin sa akin ng aking tiyuhin, sa dilim at sa alak, ang sikretong itinago ng buong pamilya sa loob ng halos 30 taon. Isang kwento na hindi dapat ikwento. Pero ngayon hindi ko na kayang manahimik. Nag-flash sa aking isipan ang mga imahe, isang batang babae na nakahiga na walang malay sa kama. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng parang kuko ng mga gasgas. Nanginginig na kamay ng isang matandang lalaki na may hawak na isang dakot ng itim na uling na gumuguhit ng spell sa dingding, mukha ng matandang babae na tumatawa sa dilim. Ang tunog ay pangit, apurahan. Tyler. Nagsimula ang lahat sa pagtanggi. Isang haunted na lalaki. Isang biglaang pagkamatay. At isang batang babae ang dahan-dahang hinihila palabas sa mundo ng mga tao. Tyler. Pinsan ko siya, si Belinda. Hindi maganda. Pero may isang bagay na hindi makatingin sa malayo. Isang liwanag na nais din taglayin ng kadiliman. Isang maliit na eskinita sa Maynila noong dekada 70, madilim na ilaw, tumatahol na aso, isang binata na nakatayo sa harap ng isang bahay na may lumang bakal na tarangkahan. Tyler. Siya ang bagong kapitbahay, ang pangalan niya ay Jacob. Pero bago siya nag-propose sa akin, pinanood niya ang kapatid ko ng tahimik ng ilang buwan. Ang walang laman na mga mata ni Jacob, nakatingin sa bintana nang hindi kumukurap. Tyler. Nang tinanggihan niya siya, namatay siya. Ngunit hindi iyon ang wakas. Iyon ay isang imbitasyon sa isang bagay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Umiikot ang screen, parang sinipsip sa whirlpool. Nakahiga si Belinda na walang malay, pinupunit ang kanyang balat gamit ang kanyang mga kuko, sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi kapag walang nangahas na pumasok sa silid. Tyler. Walang magawa ang mga doktor. Tahimik ang simbahan. Mayroon lamang tayong huling paraan, ang hanapin si Lolo Sidro, isang maalamat na albularyo, na minsang tinawag na ang nagsasalita sa kadiliman. Si Lolo Sidro ay nakaupo sa tabi ng apoy, humihip ng halamang usok, ang kanyang mga mata ay tumitingin ng malalim sa madilim na kagubatan. Tyler. Ang paglalakbay na yon nagpabago ng aking pamilya magpakailanman. Dahil kung minsan ang kasamaan ay hindi nagmumula sa impyerno. Nakatira ito sa tabi natin sa ilalim ng isang napaka-ordinaryong pangalan. Nagdilim ang screen, nag-iwan lamang ng kakaibang bulong, paulit-ulit na bulong, Belinda. Belinda Inc. Yan isumpa ni Jacob, yan ikinatagang kwento. Tunay na katatakutan batay sa mga tunay na kaganapan. Bumalik ako sa Pilipinas para sa Pasko, pagkatapos ng mahigit 10 taon sa California. Ang nasa isip ko lang ay masarap na pagkain, room, at tawanan ng mga kamag-anak ko. Ngunit hindi ko alam ang naghihintay sa akin sa bahay na yon ay ang multo ng isang alaala na sinubukang kalimutan ang aking pamilya. Isang Christmas party. Nagtawanan ang mga likha, nagtatakbuhan ang mga bata sa paligid ng puno. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera sa sulok ng bakuran, kung saan nakaupo ang dalawang lalaki na umiinom, sina Tyler at Uncle Bonnie. Tyler. Si Uncle Bonnie, na laging tahimik at seryoso, ang nagkusa na buhusan ako ng inumin noong araw na yon.
At nang magsimulang pumasok ang alak, nagsimula siyang magsabi sa akin. Hindi ito biro, ngunit isang alaala. Isang bitak na sinabi niya hindi na gumaling. Flashback, Tondo, Manila, 1991. Lumang estilo, medyo dilaw, maalikabok. Mga larawan ng masikip na mahirap na kapitbahayan, gusot na mga wire, mga batang naglalaro ng mga walang laman na lata ng beer. Umaalinggaw ang radyo tungkol sa mga sakit, pagnanakaw, at ang kumakalat na kwentong mangkukulam. Bonnie, nagsasalaysay. Noong taon, nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang bodega malapit sa Delpan Bridge. Mahirap pero mapayapa ang pamilya ko. Ang aking anak na babae, si Belinda, ay hindi maganda. Pero kahit papaano lahat ng nakatingin sa kanya ay nabighani. Marahil ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagpapaniwala sa mga tao na siya ay nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tinulungan ni Belinda, isang 17 anyos na babae, ang kanyang ina na magtinda ng mga paninda sa isang maliit na stall sa harap ng kanyang bahay. Isang lalaki, si Jacob, ang lumitaw. Tahimik. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Araw-araw. Bonnie. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Jacob. He looks ordinary, medyo nagtatampo. Siya at ang matandang babae, si Lola Guada, ay lumipat lamang sa inuupahang silid na ilang pintuan mula sa amino. At araw-araw nakaupo siya sa isang lugar. Pag-inom ng soft drinks. Nakatingin kay Belinda nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Night scene. Sarado ang shop. Pero nakaupo pa rin si Jacob, isang hindi gumagalaw na itim na figura sa madilim na ilaw ng kalsada. Dumaan si Belinda, nagmamadaling pumasok sa bahay. Bonnie, nabulunan ng boses. Magpapakita sana ako. Pero pinigilan ako ng nanay niya. Sabi niya huwag kang makipag-away sa mga taong hindi mo kilala. Natawa na lang ako at that time, hindi ko maintindihan kung ano ang kinatatakutan niya. Isa pang gabi. Sinabi ni Belinda sa kanyang ina, umamin si Jacob. Tumanggi siya. Napakagalang. Napakatatag. Belinda, pabulong. Nanay, ang kanyang mga mata ay walang laman. Hindi ang mga mata ng taong umiibig. Insidente, ang biglaang pagkamatay ni Jacob. Natagpo ang patay si Jacob sa kanyang silid. Walang sugat ang kanyang katawan. Pero liko ang mukha niya na parang sinakal. Stranger pa rin, hindi hahayaan ni Lola Guada na hawakan ng sinuman ang kanyang katawan. Tahimik niyang dinala ang bangkay pabalik sa kanyang bahay. Tyler, nagsasalaysay. Walang sinabi. Lumipas ang lahat na parang buhos ng ulan. Ngunit pagkatapos, nagsimulang magbago si Belinda. Humiga si Belinda sa kama. Walang buhay ang mga mata niya. Paulit-ulit niyang kinakamot ang kanyang mga kamay at leeg hanggang sa dumugo ito. Ang walang malay na boses na tumatawag sa kanyang ina, nakatingin siya sa akin mula sa bintana. Nanay, hindi siya nakapikit. Bonnie, sa mabagal, pinipigil ang boses. Dinala ko siya sa doktor. Umiling ang doktor. Ang pari din. Hindi ako naniniwala sa kulang. Ako ay isang taong lungsod.
Hanggang sa gabing gumapang palabas ng kwarto si Belinda, duguan ang mga kuko, mapuputi ang mga mata. At sinabi sa boses na hindi kanya, "Sinong nagsabing tapos na ako?" Namilipit si Belinda sa sahig. Kumatok ang pinto. Umaligaw ang tunog ng humihingal na tawa. The whisper of Lola Guada carried on the wind. Ang hindi marunong tumanggi ay parurusahan ng katahimikan. Tyler. At noon nalaman ng pamilya ko, may kinalaman kami sa isang bagay hindi maipaliwanag. Isang bagay na hindi mamamatay dahil hindi pa ito nabuhay. Tinanong ko si Uncle Bonnie kung ano ang ginawa niya noon. Tumingin lang siya sa akin ng matagal at sumagot. Dinala ko siya sa ospital. Ngunit hindi nila siya mapagaling dahil hindi na siya nararapat doon. Doktor, pagsuko ng gamot. Sa pampublikong ospital, bumaba ang tingin ng doktor sa mga resulta ng pagsusuri. Lahat ng mga indicator ay normal. Ngunit si Belinda ay lalong nanghihina. Hindi siya nagsasalita, hindi kumain, at patuloy na nagkakamot sa parehong lugar, ang likod ng kanyang leg. Doktor, wala kaming nakitang anumang partikular na patolohiya. Ngunit siya ay nasa isang estado ng malubhang mental imbalance. Dapat namin siyang dalhin sa isang psychologist. Umupo siya nang nakataas ang mga tuhod, nakatingin sa isang sulok ng dingding kung saan walang ibang nakakakita ng kahit ano. Ngunit sa kanyang isipan may palaging bulong. Belinda, pabulong, voice over. Siya nakatayo doon, sa labas ng bintana. Nakatingin siya sa akin. Kakaibang kababalaghan. Isang beses, sumigaw si Belinda sa kalagitnaan ng gabi. Eni akong tignan. Scene, nagising ang pamilya, kumikislap ang mga ilaw. Isang anino ang nakatayo sa labas ng bintana, nakatingin lang sa loob. Nang tumakbo si Tito Bonnie para buksan ang pinto, walang tao. Pahiwatig mula sa kapitbahay, bumaling sa relihiyon. Si Imra Flora, isang matandang kapitbahay, ay pumasok sa bahay na may hawak na isang bag ng mga halamang gamot. Seryoso ang kanyang mga mata. Aling Flora, nakakita na ako ng ganito, hindi ito isang bagay na kayang pagalingin ng mga doktor. Ang kanyang mga mata may ibang nakatingin sa kanila. Tita China, nag-react. Anong pinagsasabi mo? Mga anting-anting. Hindi tayo nakatira sa kakahuyan. Flora. Ngunit ang bagay na ito, hindi ito pumipili ng mga lugar. Pumipili ito ng mga taong malas. Ang paglalakbay upang mahanap ang albularyo mula sa pag-asa hanggang sa kawalan ng pag-asa. Montage ng paglalakbay upang mahanap. Isang peking albularyo, kumukuha ng pera ngunit gumagamit lamang ng usok at mali ang pagbigkas ng mga dasal ng Latin. Ang isa pa, nasa katanghaliang gulang, ay nakikipag-usap sa mga espiritu ng ninuno sa pamamagitan ng apoy. Ngunit pagkatapos ng seremonya siya mismo ay pansamantalang nabulag at umalis sa propesyon. Sa wakas, isang matandang babaeng albularyo, nakatira sa Bulacan, sikat sa pagpapalayas ng masasamang espiritu gamit ang dugo at itim na karbon. Ang ikatlong ritual at ang huling bulong. Nakahiga si Belinda sa gitna ng silid. Ang babaeng albularyo ay naglalatag ng itim na karbon sa paligid,
nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang bigkis ng mga ugat ng kabubatan. Nagsisimula ang seremonya. Binibigkas niya ng malakas ang mga sipi ng orasyon sa kakaibang boses. Ang kanyang mga mata ay unti-unting namumuti. Isang itim na usok ang lumalabas sa bibig ni Belinda. Albularyo. Kung sinumang espiritu ang narito, humarap ka. Malakas ang ihip ng hangin kahit nakasara ang lahat ng pinto. Isang mahinang ungol ang nagmumula sa sulok ng silid. Umihip ang bumbilya. Tumigil ang albularyo. Albularyo sa takot na boses. Hindi eke. Hindi eke. Nagkolapse siya, walang malay. Incoherently pa rin ang bibig niya. Tumutulo ang dugo sa tenga niya. Nagpanik ang lahat. Nagsisimula ng manginig si Belinda ng marahas. Niyakap ni Tito Boni ang kanyang anak, sumisigaw. Stop! Hindi niya kaya. Hindi niyo kayang labanan to. Hindi sa mundong ito. Tyler. 3 tao. 3 albularyo. 3 kabiguan. At sa bawat pagkakataon mas malakas ang kadiliman. Tumingin si Tyler sa kamera, tense ang mukha. At noon ay nagpasya ang aking tiyuhin na gawin ang isang bagay na hindi kailanman naisip na gawin ng sinuman sa pamilya. Hanapin mo si Lolo Sidro. Lumabas sila ng lungsod ng madaling araw. Naglakbay sila ng 8 oras upang mahanap ang isang lalaki na tinawag ng nayon sa kakaibang pangalan. Siya na nagsasalita sa kadiliman. Kilalanin si Lolo Sidro, ang lihim na tagabantay ng bundok. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng bundok, ang manipis na usok mula sa isang palayok ng mga halamang gamot ay rosas. Isang matandang may pilak na buhok at malalalim na mata ang nagbabalat ng mga ugat gamit ang kalawang na kutsilyo. Siya si Lolo Sidro. Lolo Sidro, nang hindi lumingon. Alam ko bakit ka naparito. Ngunit hindi maliligtas ang babaeng iyon kung siya ang napili. Nataranta ang pamilya. Napaluhod si Tito Boni, umiiyak, nagmamakaawa. Boni, please bata lang siya. Tumayo si Lolo Sidro, tinitingnan ang sugat sa likod ng leg ni Belinda. Tumigil ang kamay. Unti-unting nanliit ang mga mata, seryoso. Sidro, ang hiwa na ito ay hindi mula sa isang buhay na tao. Ito ay namarkahan na. Paghahanda ng ritual, pagtawag sa mga ninuno. Inutusan ni Sidro ang pamilya na ipunin ang mga dahon ng sampong, kahoy ng kutsilyo, uling-uling, at dugo mula sa itim na manok. Sa tuktok ng burol, nagtayo siya ng altar na gawa sa bato at kawayan, nagsusunog ng insenso, at nagwiwisik ng asin sa paligid ng ritual. Tyler. He calls it oras ng pagtatapat, the moment of facing. Isang sinaunang ritual, isang beses lang ginagawa sa buong buhay at kadalasan sa huling pagkakataon. Inilagay si Belinda sa bilog. Si Sidro ay nagsimulang umawit, gumuhit ng anting-anting na may dugo sa kanyang noo. Nagiging mabigat ang hangin. Huminto ang hangin. Ang tunog ng mga insekto ay nawawala. Ang unang espiritual na labanan at kabiguan. Nagsisimula ng manginig si Belinda ng marahas. Tumalon siya, sumisigaw sa boses ng isang lalaki.
Namatay ang oil lamp. Nabasag ang mga garapon sa paligid niya. Ang hangin ay umuungol, ang hangin ay nagyelo. Belinda, sa isang malalim na boses na metal. Wala kang magagawa, siya ay akin na. Sidro, sumisigaw ng malakas. Ikaw ay hindi taga rito. Sa pangalan ng mga ninuno, bumalik ka sa kadiliman. Nagliyab ang anting-anting. Bumagsak si Belinda sa lupa, gumulong-gulong, paltos ang balat na parang nasusunog. Sinubukan ni Sidro na magpatuloy, ngunit bumubuhos ang pawis sa mukha, nanginginig ang mga kamay. Sa wakas, nasira ang ritual. Nawala ng malay si Belinda. Si Sidro ay bumagsak, humihinga. Ang lihim na nabunyag, itim na engkanto. Ang aklat ay hindi nakasulat sa tinta. Ito ay nakasulat sa dugo at ang mga sumpa ng mga humipon nito. Alam niya kung bubuksan niya ito, walang babalikan. Slow motion, binuksan ni Sidro ang libro. Biglang huminto ang hangin. Naglaho ang lahat ng tunog. Parang hinihigop ang silid sa ibang dimensyon. Ang unang pahina ng libro ay tumitili habang lumiliko. Paghahanda ng ipinagbabawal na ritual, pag-akit sa espiritu. Hating gabi. Nagising si Belinda. Ang kanyang mga mata ay mapurol, walang buhay. Mga utos ni Sidro. Huwag kang magsalita. Huwag tumingin sa kaliwa. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at humiga ka. Nakalatag si Belinda sa sahig sa harap ng dingding na natatakpan ng uling, itim na uling. Sa kanyang katawan, gumamit si Sidro ng pulang tinta at abo upang gumuhit ng mga spiral na simbolo at masamang mata. Nakapalibot sa kanya ang 7 itim na kandila, nagniningas pabalik, ang apoy ay nagtitipon sa ilalim ng puso. Tyler, voice-over. He calls this pagtawag sa hangganan, calling the last gate. Sa sandaling mabuksan alinman ay bunutin natin ang espiritu sa mortal na mundo. O hinihila nito ang buhay patungo rito. Pangunahing labanan, paghila ng mga mukha mula sa kadiliman. Nanginginig ang kalawakan. Nagsisimulang mag-crack ang dingding. Bumubukas ang parang dragon mouth crack sa gitna mismo ng cold wall, bumubuo ng itim na umiikot na portal. Mula rito, umabot ang isang payat na kamay. Nagngangalit si Sidro, nakahawak sa libro, nagsimulang sumigaw ng mga linya ng orasyon sa kakaibang boses, na parang 12 ng boses ang umalingaw-ngaw. Sidro, sumisigaw. Sa ngalan ng mga anino, bumalik ka sa kung saan ka nanggaling. Mula sa portal, dahan-dahang lumalabas ang isang baluktot na mukha ng tao, mapuputing mga mata, pinaso ang balat, ngunit may hugis pa rin na parang Jacob. Ang titig na iyon ay tumingin kay Belinda at nagsimula itong bumulong. Jacob, ilusyon. Belinda, kung lalapit ka sa akin, matatapos ang lahat ng sakit. Ang tagal kitang hinintay. Inner scene, Belinda find herself in a bright place. Jacob hold her hand, a gentle smile, the blue lilac. She trembles wanting to give up. Ngunit biglang isang boses mula sa malayo. Anak ko, huwag kang magtiwala sa kanya. Ang boses ng kanyang ina, nabasag ang ilusyon. Nakakabasag ang eksena. Nagulat siya pabalik sa realidad. Ang huling orasyon, sakripisyo. Umupo si Sidro sa gitna ng bilog na kandila. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Kulay ube ang kanyang labi.
Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa libro, ngunit patuloy pa rin siya sa pagbabasa. Ang hangin sa silid ay umuungol na parang kuskusin. Sidro sumisigaw. Sa dugo ng mga ninuno sa sigaw ng mga itinakwil, lumayas Hinawakan ng kamay niya ang buhok ng nilalang nakakalabas lang mula sa portal. Napabalikwas ang buong katawan niya, pero kumapit pa rin siya, hinila ito palabas. Sa paligid, basag ang mga dingding, nabasag ang mga ilaw, nasusunog ang apoy. Ang nilalang ay sumisigaw, ang katawan ay namimilipit sa pagitan ng dalawang mundo. Ang presyo, nagsasara ang portal. Sumisigaw si Belinda. Pumutok ang liwanag. Sarado ang portal. Huminto ang hangin. Tumahimik ang lahat. Si Lolo Sidro ay bumagsak, nakapikit, may dugong umaagos mula sa kanyang ilong. Napabuntong hininga si Belinda, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata sa likod. Maaliwalas. Totoo. Hindi na nagmamayari. Bonnie sumisigaw. Lolo Sidro. Lolo. Sidro, napakalambot, pabulong. Lamang para sa isang gamit. Huwag hayaang may ibang humawak sa aklat na yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang manipis na puting usok ang kumawala sa kanyang bibig, umaakyat sa langit. Ang iitim na aklat ay otomatikong nasusunog hanggang sa abo. Huminto ang kamera sa kalahating bukas ng mga mata ni Sidro, nakatingin pa rin sa saradong pader, na parang naghihintay ng sa susunod na pagkakataon. Tyler. Sabi ng tiyuhin ko nasira ang buong bahay pagkatapos ng ritual. Ngunit nakaligtas si Belinda. At kung minsan ang mabuhay ang pinakadakilang himala. Pagkatapos ng ritual, sa liwanag ng apoy, nakaupong mag-isa si Sidro kasama si Tito Bonnie. Mahina ang boses, mabigat na parang bato. Sidro. It's not just a curse, it's not just a mangkukulam. Ang bagay na yon ay isang engkanto itim. Isang espiritu na kalahating tao, kalahating anino. Ito ay hindi lamang naghahatid ng spell. Ito ang pumalit. Bonnie nagulat. Ibig mong sabihin. Jacob. Sidro bahagyang tumango. Hindi pa siya si Jacob matagal na. At ngayon, gusto niya ng bagong katawan. Si Belinda ang portal. Forbidden choice ang kapangyarihan ng kadiliman. Binuksan ni Sidro ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay isang pagod na leather book, itim na aklat, ang ipinagbabawal na libro. Sidro. Kung gusto natin siyang iligtas, kailangan natin gamitin ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Ang dilim. Tyler. Tinanong ko ang tito ko mamaya, natatakot ka ba? Sabi lang niya. Ngunit bilang isang ama minsan, kailangan mong humakbang sa kadiliman para hilahin ang iyong anak pabalik sa liwanag. Pagkatapos ng ritual na yon, gumaling si Belinda. Dahan-dahan. Pero tiyak. Wala nang anino sa labas ng pinto. Wala nang bulungan sa kalagitnaan ng gabi. At sa unang pagkakataon bumiti ang kanyang ina ng walang luha. Pag-aalaga at katahimikan. Ang pamilya ay nanatili sa kanayunan ng higit sa isang buwan. Si Belinda ay nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa peklat sa likod ng kanyang leg. Nandoon pa rin ito, kahit na ang laman ay gumaling.
Nakahiga si Isidro sa kubo, hindi gaanong nagsasalita. Araw-araw, umiinom siya ng herbal na tubig, nakatingin sa mga bundok sa di kalayuan. Isidro, pabulong sa huling pagkakataon. Ang sinumang kaluluwa na humipo sa kadiliman ay palaging magiging isang tuldok sa mapa nito. Maaaring ito ay tahimik ngunit hindi ito nawawala. Tuminala siya sa burol kung saan nakasabit ang isang kahoy na post-it na may itim na anting-anting. Ang anting-anting ay umuuga pa rin kahit na ang hangin ay humina na. Flashback sa kasalukuyan, huling salita ni Tyler. Nakaupo si Tyler sa kanyang silid, malambot na dilaw na ilaw, isang poster ng action na pelikula sa background. Diretso ang tingin niya sa kamera. Tyler, nakabalik na ako sa Amerika. Ngunit hindi ko kailanman iniwan ang kwentong iyon. Sinusundan ako nito bawat pagtulog, bawat kurap. At kung minsan, sa salamin sa banyo, sa palagay ko nakikita ko may nakatingin sa akin pabalik. Marahan siyang umiti pagkatapos ay tumahimik. Pinutol ng kamera si Tyler na naghuhugas ng mukha. Tinatakpan ng singaw ang salamin. Pinupunasan niya ito. Sa kanyang balikat, isang maliit na pasa. Isang malabong pulang spiral, eksakto tulad ng mayroon si Belinda. Tyler, pabulong. At ang kakaiba ay hindi pa ako nasaktan doon. Kumakatok sa pinto sa gabi. Gabi. Nakaupo si Tyler sa kanyang kwarto, naka-on ang screen ng computer, nag-edit ng video. Bigla, isang mahinang katok ang tumunog mula sa pintuan. Katok. Katok. Lumingon siya. Tumayo siya. Knock. Knock muli. Naglakad siya papunta sa pinto. Hinawakan ng kamay niya ang hawakan. I pause. Bumagal ang kamera, ang close-up ng kamay ni Tyler ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya sa P4, walang tao. Isang mahinang bulong ang umalingaw sa hangin. Yilaler. Bumalik si Tyler para tingnan ang vlog camera, ngunit iba ang kanyang mga mata. Medyo maulap. Bahagyang nakaawang ang kanyang labi. Nag-flicker ang screen. Biglang natapos ang video. Lumitaw ang puting teksto, dahan-dahan, bawat salita. Nawala na ba talaga ang dilim? O naghihintay lang ba ito ng susunod na henerasyon? Tyler, kung makarinig ka ng katok sa tatloang, suriin mo ang iyong balikat bago ka matulog. Nakarinig ka na ba ng katok noong tatloang? Naniniwala ka bang ang mga sumpa ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng dugo?